Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 5A na iisa-isa ang mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magsisimula tayo ng isang makabuluhang aralin na may kinalaman sa ating ugnayan sa Diyos. Ang pamagat ng ating aralin ay mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos. Sa simpleng salita, ito ay tungkol sa kung paano natin may papakita ang pasasalamat, papuri, at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, gamit ang ating sariling kakayahan, paniniwala at pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kung anong pangkatin ng relihiyon ang ating kinabibilangan o kung gaano karami ang alam natin sa relihiyon, kundi kung paano natin pinipili araw-araw na ipakita ang ating pananampalataya sa pagpapahalaga sa Diyos sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Bago natin talakayin kung paano natin maaaring dakilain at pasalamatan ng Diyos, mahalagang maunawaan muna natin kung anong ibig sabihin ng relihiyon. Ang relihiyon ay isang sistema ng paniniwala at pagsamba na nagpapaliwanag sa ugnayan ng tao sa Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan. Ayon sa dictionary, kadalasang kasama rito ang mga aral, ritual, batas at gabay sa moral na pamumuhay. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng gabay kung paano tayo mamuhay ng may layunin, kabutihan at pananampalataya. Hindi lang ito tungkol sa pagdalo sa mga gawaing pangrelihiyon. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos at kung paano natin ito naipapakita sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang relihiyon sa ating paksa ngayon dahil ayon sa ating paniniwala, ang pasasalamat at pagdakila sa Diyos ay hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay. Pagkatapos nating pag-usapan kung ano ang relihiyon, mahalagang linawin naman kung anong ibig sabihin ng pagdakila sa Diyos dahil ito ang puso ng ating aralin. Ang pagdakila sa Diyos ay ang pagbibigay ng pinakamataas na parangal, lubos na paggalang at taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Dinadakila natin siya hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya, banal, makapangyarihan at lubhang mabuti. Sa Ingles, ito ay maaaring isalin bilang glorify, exalt o magnify, tatlong salitang nagpapahayag ng pagtataas at pagbibigay papuri sa Diyos. Bakit nga ba mahalagang dakilain at pasalamatan ng Diyos? Narito ang ilang dahilan mula sa Biblia. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagpapakita ng kanyang kabutihan sa atin. Sa katunayan, pinayayaman tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang maging mapagbigay at makapagpasalamat. Ibig sabihin, kung anumang mayroon tayo, biyaya man o kakayahan, ay galing sa Kanya. Makikita rin natin na ang Diyos ay patuloy na nag-iingat at nagpapagaling. Kapag tayo nasa gitna ng sakit o pagsubok, siya ang nagbibigay buhay at pag-asa. At higit sa lahat, ipinangako ng Diyos na kung tayo aamin sa ating mga kasalanan, siya ay tapat na maglilinis at magpapatawad sa atin. Kaya nga, nararapat lang na siya'y pasalamatan sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, mapagpatawad at tapat. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay hindi lamang sagot sa kanyang kabutihan. Ito ay paraan ng pagkilala kung sino siya sa ating buhay. Ang Diyos ay mapagbigay. Araw-araw tayong tumatanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Mga bagay na minsan ay nakakaligtaan nating kilalanin at ipagpasalamat. Ngayong araw, balikan natin ang ilan sa mga biyayang ito na madalas nating tinatanggap, ngunit hindi palaging pinahahalagahan ng iba. Una, ang buhay at lakas. Bawat paggising natin sa umaga ay katunayan ng habag ng Diyos. Hindi lahat ay nabibigyan ng panibagong pagkakataon para mabuhay at makakilos. Sa kabila ng mga sakit at banta sa kalusugan, mula sa pandemya hanggang sa mga bagong karamdaman, tayo'y patuloy na inililigtas, pinatatatag at binibigyan ng lakas. Ang kalusugan ng ating katawan ay isang biyayang dapat laging ipagpasalamat. Pangalawa, ang talino at linaw ng ating isipan. Bukod sa katalinuhang ginagamit natin sa pag-aaral at sa pang-araw-araw na gawain, isa rin sa pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos ay ang pananatili nating nasa matinong pag-iisip. Sa panahon ngayon, maraming tao, bata man o matanda, ang dumaranas ng depression, anxiety o mental breakdowns. Kaya't kung ikaw ay nakakapag-isip pa ng maayos, nakakapag-desisyon pa ng tama, at nakakapamuhay pa ng may pag-asa, yan ay isang biyayang hindi dapat baliwalain. Ang sanity o katinuan ng isipan ay biyaya ng Diyos. Pangatlo,
ang kaligtasan mula sa kapahamakan. Hindi natin alam ang lahat ng panganib sa ating paligid. May mga aksidente, krimen, sakuna o biglaang karamdaman. Ngunit araw-araw, ligtas tayo nakakapasok sa paaralan, ligtas din tayo nakakauwi at nakakagalaw ng payapa. Hindi ito basta swerte. Ito ay gabay at pag-iingat ng Diyos sa atin. Pang-apat ay ang pagkakaroon natin ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at kasuotan. Maraming tao sa mundo ang hindi kumpleto sa mga ito. Ngunit tayo, sa awa ng Diyos, ay patuloy na pinagkakalooban at nabibiyayaan. Hindi ito dahil sa galing natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. At panglima, ang pagkakataong makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi lahat ay may pagkakataong makasama ang kanilang pamilya araw-araw. Marami ang nagkahiwalay dahil sa kalamidad, trabaho o sakit. Kaya kung ikaw ay may pamilya o kaibigan na laging nandiyan sa tabi mo, yakapin mo sila. Pasalamatan mo ang Diyos para sa kanila. Ang presensya ng mahal sa buhay ay isang pagpapalang emosyonal at espiritual. Sabi sa Santiago 1:17, bawat mabuting kaloob ay mula sa Diyos. Hindi lang ang mga material na bagay ang dapat ipagpasalamat, kundi pati mga bagay na hindi nakikita tulad ng kalusugan, isip, proteksyon, at pagmamahal. Kaya nararapat lamang na araw-araw nating ipahayag ang pasasalamat at pagdakila sa Kanya. Ngayon ay nakita natin ang ilang mahalagang biyayang natatanggap natin mula sa Diyos, mula sa ating buhay, kalusugan, isipan, kaligtasan, hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Kung ganoon kadakila ang kanyang kabutihan sa atin, natural lamang na tumugon tayo sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri. Pero paano nga ba natin na ipapakita ang ating pasasalamat at pagdakila sa Diyos? Hindi lang ito sa salita, kundi sa kilos at pamumuhay. Narito ang ilang paraan kung paano natin ito may sasabuhay. Una, sa pamamagitan ng regular na katampatang pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, dapat ay regular ang ating pagdalo sa mga banal na pagkakatipon. Hindi yung kung kailan lang maisipan o kung kailan lang may problema o kung kailan lang may panahon. At sa tuwing tayo dumadalo sa pagsamba, dapat ay mayroon tayong akma at tamang pananamit. Tandaan natin, ang kahulugan ng pagdakila ay mataas na pagpaparangal at lubos na paggalang. Kung kaya, marapat lamang na sa tuwing tayo ay dadalo sa mga pagsamba sa Panginoon, suot natin ang pinakamaayos at pinakapormal nating kasuotan. Kung nagagawa nating bumili ng kasuotan na pamporma, mas lalo dapat tayong naglalaan para sa pananamit na gagamitin sa tuwing haharap sa Panginoon. Bahagi rin ng katampatang pagsamba ang pag-awit ng mga awit papuri ng buong puso. Hindi dapat iniiba ang tono nito o pinaglalaruan ng lyrics. Dapat din nating maisagawa ang taimtim na pananalangin. Marami tayong kahilingan. Ang Diyos ay naghihintay sa ating pagtawag. Kaya bahagi ng pagdakila sa Kanya ang pagtitiwala sa Kanyang mga magagawa. Dapat din ay nakikinig tayo sa Kanyang mga salita at pagpapayo na ipinapahayag ng nagtuturo. Hindi natin ito dapat kainipan o tulugan. Ito kasi ang pinakatampok na bahagi ng pagsamba sa Kanya, ang marinig ang Kanyang mga nais ipayo at ipagawa sa atin. Sa ganitong paraan, iginagalang natin ang kabanalan ng pagsamba at dahil dito, magagawa nating dakilain ang Kanyang pangalan. Ikalawa, ang regular na pananalangin at taus-pusong paghahandog. Tulad ng tinalakay sa mga naunang slides, napakarami nating biyayang natatanggap mula sa Diyos araw-araw. Nandyan ang buhay at lakas, kaligtasan at kapayapaan kasama ang ating mga mahal sa buhay, linaw ng isipan, at maging ang mga biyayang material. Dahil dito, marapat lamang na hindi natin hayaan ang isang araw na lumipas nang hindi siya pinasasalamatan. Ang pananalangin ay hindi lamang para sa panahon ng pangangailangan. Masigit itong mahalaga bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa bawat biyayang tinatanggap, gaano man ito kaliit. Ang simpleng panalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon ay isang makapangyarihang pagkilala na sa kanyang kabutihan. Kasama rin sa pagpapasalamat ay ang paghahandog, hindi lamang ng salapi, kundi ng ating panahon, talento, at paglilingkod. Ang taos-pusong paghahandog ay tanda na kinikilala natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo.
At ito ay isa sa mga pinakamalinaw na paraan ng pagdakila at pasasalamat sa Kanya. Ikatlong simpleng paraan ng pagdakila sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga dakilang kalooban. Sa mga pagsamba natin tinatanggap ang mga salita, utos, pagsaway, at pagpapayo ng ating Panginoong Diyos. Subalit hindi dapat humangga sa pandinig lamang ang mga ito. Tunay nating mapararangalan ang Kanyang pangalan kung susundin natin ang lahat ng Kanyang kalooban. Ano-ano ba ang mga nais ng Diyos na gawin natin? Marami. Ang ilan sa mga ito ay ang pagsamba sa Kanya, paghahandog ng maluwag sa loob, pagbabagong buhay, o ang pagkakaroon ng malinis na pamumuhay, pag-iwas sa kasamaan, pagiging mabuti sa kapwa, at pagbabahagi ng Kanyang salita. Kung magagawa natin ang mga ito, tiyak na madadakila natin ang Diyos. At ikaapat, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ang pinakamataas na anyo ng pagpapahalaga sa Diyos ay ang pagnanais nating ibahagi sa iba ang kanyang pagliligtas. Kapag sinasabi natin sa iba ang tungkol sa pag-asa at kapatawarang mula sa Diyos, tayo ay nagiging kasangkapan niya sa pagpapalaganap ng liwanag sa mundo. Ito na rin ang pinakamabuting bagay na maaari nating magawa sa ating kapwa. Higit ito sa pagbibigay ng pagkain, pagtulong sa oras ng kalamidad, o pagbibigay ng suporta sa mga nalulungkot. Ito ay tungkol sa magiging kapalaran ng ating kapwa pagdating ng paghuhukom. Nais ng Diyos na marami ang maligtas. Nais ng Diyos na makilala siya ng lahat, kung kaya tunay na madadakila natin ang kanyang pangalan kung gagawin natin ang dakilang bagay na ito. Maglaan tayo ng sandali para magnilay. Sa dami ng mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos, paano mo siya pinasasalamatan sa araw-araw? Anong paraan ng pagdakila ang malapit sa puso mo at bakit? Ang layunin ng mga tanong na ito ay para mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos sa paraang totoo, simple at personal. Para sa paglalapat, iniimbitahan kitang magplano at magpasya. Ano pa ang maaari mong simulan o baguhin sa sarili mong buhay upang lalo mong maparangalan o madakila ang Diyos? Minsan, ang maliliit na hakbang tulad ng taimtim na panalangin o pagtulong sa kaklase ay mga konkretong anyo ng pasasalamat at pagdakila. Magsimula ka roon. At bilang pagbubuod, ang pagdakila sa Diyos ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pamumuhay. Tuwing tayo'y nagpapasalamat, sumusunod at tumutulong sa iba, ipinapakita natin na kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong ipakita ang ating pananampalataya at pasasalamat sa mga simpleng bagay tulad ng pananalangin, paggawa ng tama, at pagbabahagi ng pag-ibig sa kapwa. Tandaan, ang tunay na pagpupuri ay nasa ating pamumuhay. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagdakila sa Diyos ay may papakita lamang sa loob ng puok sambahan. Ito ay mali. Hindi lamang sa loob ng puok sambahan natin madadakila ang Diyos. Sa pang-araw-araw na buhay, sa ating ugali, kilos at pakikitungo sa kapwa, may papakita natin ang pagdakila sa Kanya. 2. Isa sa mga biyayang galing sa Diyos ay ang pagkakaroon ng malusog na pag-iisip. Ito ay tama. Ang katinuan ng pag-iisip ay isang biyaya na hindi dapat balewalain. Marami ang dumaranas ng mental health struggles, kaya't ang pagiging kalmado at malinaw ang isip ay isang pagpapala. Number 3, ang pasasalamat ay dapat lamang ipakita kung may natanggap na malaking biyaya. Ito ay mali. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos kahit sa maliliit na bagay. Bawat hininga, bawat gising ay biyaya na rin. Number 4, ang pagsunod sa mga aral ng Diyos ay isang anyo ng pagdakila sa Kanya. Ito ay tama. Ang tunay na pagpupuri ay nakikita sa pagsunod. Kung tayo ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban, dinadakila natin ang Kanyang pangalan. At number 5, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. Ito ay tama. Kapag ibinabahagi natin ang mensahe ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan sa iba, hindi lang tayo nakakatulong sa kapwa, kundi nadadakila pa natin ang ating Diyos. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!